Binuksan ng lalaking yan ang roll-up door ng computer store na yan sa Quezon City hanggang sa makapasok siya. Pagpasok, dumiretso po siya sa isang bahagi at binuksan ang flashlight ng kanyang cellphone. Hindi na nakunan ang sunod na nangyari dahil pinutol umano ng lalaki ang wire ng CCTV. Natangay po niya ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng computer parts at mahigit 370,000 pesos na cash. Base sa investigasyon, dating empleyado sa computer shop ang lalaki at kare-resign lamang. Natukoy siya ng pulisya dahil sa kanyang picture sa social media na suot ang parehong sombrero na nakita sa CCTV. Sa backtracking ng CCTV, nakitang may kasabot siyang isa pang lalaki. Pareho silang arestado sa magkahiwalay na operasyon. Nabawi sa kanila ang mga ninakaw na laptop at computer parts, pati ang cash pero mahigit 270,000 pesos na lang. Aminado ang mga suspect sa krimen. Update naman po tayo sa paghain ng DPWH sa Office of the Ombudsman ng criminal charges laban sa ilang opisyal at contractor sa flood control projects. Kausapin po natin mismo ang kalihim ng DPWH, si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Connie. Magandang tanghali. Okay, para po doon sa mga nanonood sa atin, baka pwede niyo po ma-explain kung gaano nga ba kahalaga ito pong pagsasampa ninyo ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal at contractors na sangkot po sa maanumalyang umanong flood control projects. Salamat, Connie. No? So, ayon na rin sa direktiba ng Pangulo natin na bilisan na ang aksyon dito sa na-discover nating mga napakalaking pagnanakaw ng kaban ng bayan dito sa DPWH. Nag-file po tayo ngayon ng kauna-unahang complaint laban sa 20 na opisyal at empleyado ng DPWH at 4 na kontraktor. No? So 25 total individuals. No? Ang kasama na rin dito yung district engineer ng Bulacan, si Alcantara, yung assistant at yung ibang engineer sila, Hernandez, Mendoza, at iba pa, no? At kasama din po sila Sara Diskaya, yung may-ari po ng Wawaw at yung may-ari ng Sims. So lahat po ito ang kauna-unahang kasong final natin. Ang kaso po ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, at violation po ng RA 9184. Yung dalawa pong unang kaso, non-bailable po yun. At lahat po ng mga parusa nito ay life imprisonment. At itong 20 taga-DPWH na sinampahan ninyo ng reklamo, considered dismissed na po ba sila mula sa ahensya? Nagsimula na tayo. Meron po sa kanila, dismissed na. Yes po, opo. Meron, yung iba po, nasa proseso na po ng papadismiss natin. I see. Pero lilinawin lang ho din natin, bukod po ito sa posibleng makasuhan pa sila mula sa investigasyon ng Senado, Kamara, at ito pong bubuuing independent commission, sir. Tama po yan. Ito pa yan po ang una sa, tingin ko po, napakarami po ng mga kasong ito sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Okay. At magagamit din ho ba itong i-file ninyo sa Ombudsman para mapabuksan po sa AMLAC siguro yung kanila pong mga bank records na hinihingi naman ng ilan pong mga nag-iimbestigang ahensya, no? Particular na po ang Senado, pati na rin po itong Kamara? Opo. Pinag-aaralan na po namin ito, ay inaayos na rin po namin ang mga papeles para dito at siguro po sa mga susunod na araw, magagawa na po natin ito. Okay. At ilan po sa mga niimbestigahang proyekto ay nabuo po sa ilalim ng panunungkulan ni dating DPWH Secretary at ngayon po Senator Mark Villar. Natanong niyo rin ho ba siya, gaya ho ng naging konsultasyon nyo ng mga dating Secretary si Rogelio Babe Singson at Jose Ping de Jesus tungkol po dito sa mga aligasyon na kung saan nababahiran din ho naman ang kanya pong dati hong pagiging Secretary ng DPWH? Kami po ay nag-schedule na lang po ng meeting. Pero kagaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi, kailangan po lahat ng mga dating humawak sa posisyon na ito o umupo sa upuan na inuupuan ko ngayon, kailangan makausap ko po. Importante po yun kasi medyo overwhelming po itong hinaharap natin dito at kailangan natin ng mga input ng lahat ng dumaan dito sa DPWH. At may mga nabanggit din ho ng mga pangalan ng kongresista, mga senador na nadadawit po dito sa mga anomalyang flood control projects.
Any thoughts about that, Lord, sir? Yan po hindi po ako makaka-comment dyan. No? Ang aking authority lang po ay talagang tignan itong DPWH at yung mga kakontrata ng DPWH na mga private contractor. At yun po talaga, yun ang pinagtutuunan natin ng pansin. Okay, itong pinalabas naman ninyong lookout bulletin order na hiniling niyo po sa DOJ laban sa ilang opisyal at iba pang personalidad na sangkot dito sa maanumalyang flood control projects. Ibig sabihin din ho ba po pwede pa rin silang makalabas ng bansa dahil lookout bulletin lamang ito? Lookout pa rin naman po ito. No? Wala pang kaso. Para lang po malaman natin. Pero habang wala pa pong pinafile sa korte, wala pa pong whole departure order yan. So, may proseso naman po tayo. Ang importante po dito, nakikita po ng ating mga kababayan na seryoso po talaga ang ating Pangulo. Sinimulan po ng ating Pangulo ito nung sa kanyang SONA. Tinuloy-tuloy po niya ang kanyang mga inspeksyon. At ang sabi po na huli niya sa akin is, tama na po ang salita, ang proseso ay kailangan umaksyon na po tayo. At yun po ang ginawa na natin ngayon. Kasama rin po sa ILBO, itong si dating DPWH Secretary Bonoan. Pa-explain siguro ano ho nag-udyok sa inyo para ho ipasama na siya. Ito ho ba yung mga recent development? Opo, para po maging consistent tayo, lahat po ng ma-mention, lalo na sa Senado, sa Kongreso, na either current o dating kasama sa DPWH o kakontrata ng DPWH, kailangan po hingan po natin ng lookout order sa DOJ para po tayo consistent. No, at yun naman po ay tuloy-tuloy natin ginagawa. At pata sa lahat, Opo. Kaugnay po dun sa budget ng DPWH, nasa ang bahagi na po ba kayo ng ginagawa ninyong budget review? At kailan mo yung... Ongoing po ito. At humingi po tayo ng extension ng 2 araw lang ngayong weekend. At tuloy-tuloy po tayo, pero kampante po tayo na isusumiti po natin ito sa darating na Lunes. Okay, dahil nga po dito sa mga nangyayaring sinasabing bad apples sa inyo pong ahensya, marami hong nadadamay na iba rin na mga matitino dyan ho sa inyong tanggapan. Opo. Kamusta po? Paano nyo ho binuboost ang kanilang moral? Lalo na sila ho ay sabi nga nahaharas, kaya hindi na daw pinapayagan magsuot ang kanilang official uniform. Opo, alam niyo po, nakakaawat po talaga ang karamihang mga empleyado ng DPWH na alam naman natin, hindi naman po sangkot dito, sila po matino, honest, masipag, pero dahil po dito, libo-libo po ang empleyado ng DPWH. Pero dahil dito sa mga ilang mga masasamang taong ito, nadadamay po lahat. Kaya po, ako po isa ng nananawagan po sa ating mga kababayan, huwag naman po tayong humusga. Hindi po porket naka-DPWH uniform, masamang tao yan. Huwag naman po tayong mabilis ng humusga. Kawawa naman po sila. At kayo po, Sec Vince, simula ho nang kayo ho ay naging kapalit nga po dito bilang Secretary ng DPWH. How are you holding up? Kamusta? Nakakatulog pa ho ba kayo? Kamusta ho ang pressure? Trying our best po. Trying our best. Medyo overwhelming lang po. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan. Medyo mabigat po talaga. Never po ako naka-experience ng ganito. Pero trying our best po. Alright. Marami pong salamat, sir, at good luck in everything. Marami pong salamat. God bless po. God bless. Yan po naman si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Samantala, handa raw ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na pangalanan ang iba pang sangkot sa mga maanumalya umanong flood control project. Ayon sa kanilang abogado, ang paglobo ng kita ng kanilang mga negosyo inusisa sa pagdinig ng Kamara. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa audit financial report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-aralan ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya. Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic. 2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Pinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang?
Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Discaya, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Discaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Discaya sa Senado na sabay-sabay kong mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga Discaya nang tanungin ni Batangas Representative Jervy Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila noong panahon ng nagdaang administrasyong Duterte. Lalo't yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga Discaya. This only shows, Mr. Discaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Discaya, may mga nanghingi pero hindi aniya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Senado. Wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon, Pero ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the TRICOM, ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective memory. Gayunman handaan niyang pangalanan ng mga Discaya ang iba pang sangkot sa questionableng flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga Discaya. Pag-uusapan pa raw ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga Discaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Maynila ang dalawang lalaking nagpakilalang kontraktor na ginagamit umano ang pangalan ng ilang opisyal ng Philippine National Railways para makapangikil. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Himas rehas ang dalawang lalaking yan matapos silang arestuhin ng pulisya sa loob ng compound ng Philippine National Railway sa Tondo, Maynila kahapon. Ang mga sospek, mga private contractor umano na ginagamit ang pangalan ng ilang opisyal ng PNR para makapangikil ng pera. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang operasyon matapos personal na marinig ng gwardya ng PNR ang 60 taong gulang na sospek habang kausap sa cellphone ang 57 taong gulang na sospek. Pinagplanuhan daw ng dalawa ang kanilang modus. Nagpanggap umano ang dalawa. Nakakilala si PNR Chairman Michael Ted Macapagal. Mayroon kasi silang katransaksyon noong araw na yun na pagbebentahan nila ng mga scrap metal ng PNR. Ito yung dalawang papakilalang sila yung nanalong bidder doon regarding sa mga scrap dyan sa loob ng PNR. Agad na hinuli ang senior citizen na suspect at sakto naman na dumating din sa lugar ang kanyang kausap sa cellphone na hinuli rin ng mga otoridad. Sabi pa ng pulisya, nagpapakita pa ng mga peking dokumento at litrato ang dalawa para mapaniwala ang kanilang mga biktima. Pagkabayad sa kanila, siguro akala may mga papel sila na pagdating doon sa loob, wala pala silang makukuwang item doon sa loob ng PNR kasi peking yung mga papelis na dala nila. Bukod sa pagpapanggap na sila ang mga nanalong bidder, nag-aalok din daw ang dalawa sa iba pang contractor na mabibigyan sila ng proyekto sa ilalim ng PNR kapalit ng malaking halaga ng pera. Kaya nga ito nga pinapanawagan natin na yung mga nabiktima nila ay pumunta rito sa ating station at mapailan ng kaukulang reklamo itong dalawa na to. Inimbisigahan natin, merong isa ron
meron siyang kapangalan na estafa cases sa Valenzuela. At bine-verify pa natin. Sinubukan namin kausapin ng mga suspect pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. No comment. Maharap sa reklamong usurpation of authority ang mga suspect. Sinusubukan pa namin makuha na ng pahayag ang pamunuan ng PNR. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa pagsasampa ng mga reklamong kriminal sa Ombudsman ng DPWH laban sa mga sangkot sa maanomalya umanong flood control projects. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, yung mga isinampang mga reklamo ng DPWH ang unang formal na reklamo na isinampa ng gobyerno simula nang pumutok itong kontrobersiya sa flood control projects. Si DPWH Secretary Vince Dizon mismo ang tumayong complainant sa Ombudsman para sa mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Ito ay laban sa 20 opisyal ng DPWH mula sa DPWH Bulacan District 1 sa pangunguna ni dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Chief Construction Section JP Mendoza. Kasama sa hinainan ng reklamo ang 4 na construction companies na may 5 individual. SIM Construction Trading at Manager nitong si Sally Santos, Wawaw Builders at may-ari nitong si Mark Alan Arevalo, St. Timothy Construction Corporation at ang mga may-ari nitong sina Maria Roma Angeline Rimando at si Sara Rowena Discaya at IM Construction Corporation at may-ari nitong si Robert Imperio at iba pang mga John at Jane Does. Ayon kay Dizon, non-bailable ang mga reklamo at habang buhay na pagkakabilanggo ang parusa dito. Paliwanag ni Dizon, anti-graft ang sinampa nila dahil tumawid ang mga halaga ng kontrata sa 8 million pesos na itinakda ng batas. Sumaabot sa multibilyong piso ang halaga ng mga manumalyang kontrata pero hindi plunder ang isinampa dahil mas mabilis daw at mas malakas ang kaso kung anti-graft ang isasampa base sa legal advice ng mga legal luminaries na nakausap ng DPWH. Proseso naman tayo, Connie. So ngayon na may isinampa na reklamo, yung Ombudsman magsasagawa ng preliminary investigation at oras na makitaan nilang ng ebidensya, sila ang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan kung saan lilitisin yun doon. Yun namang independent commission, kapag naitatag na ito, ayon kay Dizon, ay magiging fact-finding commission ito na siya rin magre-rekomenda ng mga reklamo sa Ombudsman. Nanawagan naman si Dizon ang pagkalma sa publiko dahil may sinasampang mga reklamo naman na daw ang gobyerno pero naiintindihan daw niya at ng Pangulo ang galit ng publiko at pinapayagan na rin ng DPWH sa pamamagitan ng isang memorandum na munang mag-uniform ng DPWH yung mga employees nito dahil sa natatanggap nilang mga harassment. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Thursday latest, mga mare at pare, pumirma ng Memorandum of Agreement ang Sparkle GMA Artist Center at Thames International. Present sa event si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Pumirma rin si Thames International President and Co-Founder Jaime Noel Santos at Academic Director John Luis Lagdameo. Dahil sa partnership, magiging star students ang ilang Sparkle artists gaya ni Sanggang Dikit for Real star Zonia Mejia, Kim Sontan, Mark Oliveros, Mad Ramos at Akira Kurata, pati na sina Nathan Tan, Winston Stoke, Ralph Miyako, David Bonagan at Alethea Ambrosio na nag-host ng event. Very excited naman ang ating young talents na looking forward ng simulan ang kanilang college journey. This is an invaluable opportunity that Thames has given you. And education is really priceless. You learn not only knowledge, but more importantly, the discipline of learning, which you will carry for the rest of your lives. We believe in the holistic development. This partnership is all about that. And the other thing is our advocacy are working students, right? Responsible students who are helping their families, but at the same time, also still want to continue their education. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV.
Hulikam ang pang-hold up sa isang tindahan sa General Santos City. Sara, magkano ang natangay ng mga hold-upper? Connie, natangay ng hold-upper ang kahadeyerong laman ang kita ng burger shop sa Barangay San Isidro. Sa CCTV, makikita na naka-duty nitong Lunes ang dalawang babaeng empleyado ng tindahan. Lumapit ang isang lalaking nakatakip ang mukha at may tinatakpan din ng panyo sa kamay. Pinilit niya ang mga tindera na ibigay ang kinita ng burger shop. Sa takot, tumalima ang isa at iniabot ang kahadeyero na may lamang aabot daw sa 10,000 piso. May person of interest na raw ang pulisya. Kabilang sa inaalam nila kung totoong armas ang dala ng hold-upper. Makikipagtulungan daw ang may-ari ng burger shop sa investigasyon. Kinukuha pa ang kanyang pahayag.